Sobrang miss na kita. Kung may magagawa lang ako para makasama ka, kahit kapalit ng lahat ng meron ako ngayon, gagawin ko. Come on, Mommy, let's eat! Ma'am Giselle, yung... Ma'am, sorry po. May i-report po kasi sana ako pero babalik na lang po. It's okay, Doc Annalyn. It's all right. You can stay. Sorry kung naabutan mo akong emotional. I'm so sorry. Ma'am, wag po kayo mag-sorry. Ma'am, kung may tutulong po ako sa inyo, sabihan niyo po ako, ha? Kung gusto niyo po magkwento, makikinig din po ako para kahit papaano po gumaan po yung pakiramdam mo. Hindi totoong wala akong anak. I was a mother once, Annalyn. Pero ipinamigay ko yung anak ko. Masama akong tao. Hindi ako mabuting ina. Hindi ako mabuting tao. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko nun. I was young. I was studying in the States. And I was so afraid to fail my dad. Ayoko malaman ng tatay ko na meron akong anak sa pagkadalaga. Kaya naisipan kong ipamigay ang anak ko sa mag-asawang walang anak. Seven years later, kung kailan handa na ako maging ina, wala na siya. Namatay na siya. Kailan ba kasi ang tamang panahon para maging isang mabuting ina? Dahil ba sa edad? Dahil ba sa mga achievements sa buhay? Dahil sa dami ng pera? Lahat ng yan nasa akin na, Annalyn. Pero hindi na ako magiging ina. Sa lahat po ng binanggit niyo po, ma'am, wala po dun yung sukutan po ng pagiging isang ina. Kundi yung pagmamahal po niya, yung sakripisyo po niya na kaya niya pong ibigay sa anak niya. Yun po yung totoong basehan ng pagiging isang ina, ma'am. Pero yun nga yung hindi ko kayang ibigay sa kanya noon. Dahil naisip ko na kulang ang pagkatao ko para sa kanya. Mas inuna kong inisip ang sarili ko kesa sa kanya. Hindi ako katulad ng nanay mo, Annalyn. Matapang ang nanay mo. Pero ako, duwag. Duwag ako. Kasi tinalikuran ko yung anak ko.
Mukha lang akong matapang pero sa totoo lang, takot ako. Takot ako maging ina. Takot akong hindi makamit at makamtan lahat ng pangarap ko.